Kumusta mga amigo? Pag-usapan natin ang opening game ng Los Angeles Lakers versus Golden State Warriors ngayon October 22, Wednesday, alas 10 ng umaga sa home court ng Lakers. Para ma-establish ang kanilang roster ay nagtanggal muna ang magkabilang team ng mga players. Sa Lakers, tinanggal nila ang apat na player na sina RJ Davis, Anton Watson, Nate Williams at Augustas Marciuliones. Samantalang sa Golden State Warriors naman ay iwinave nila si Seth Curry, ang kapatid ni Stephen Curry, pero huwag daw mag-alala dahil ayon sa report, papabalikin din naman siya ng team next month kapag mayroon na itong financial flexibility. Kasama sa nai-wave ay ang guard na si LJ Cryer. Ang magiging starting lineup ng Los Angeles Lakers ay sina Luka Doncic, Austin Reeves, Gabe Vincent, Rui Hachimura at DeAndre Ayton. Ayon kasi kay Coach JJ Redick, ang gagamitin niya sa final preseason game versus Sacramento Kings ay yun na ang gagamitin niya sa opening night versus Golden State Warriors. So si Gabe Vincent ang papalit dito kay LeBron James na napakainit ang shooting lalo na sa perimeter. Sa laro versus Sacramento Kings, gumawa ito ng 14 points on 4 of 5 shooting from 3-point area. Grabe naman yan. Ang Warriors ay si Stephen Curry, Brandon Podziemski, Draymond Green, Jimmy Butler at Al Horford ang posibleng maging starter, so wala pa talagang final lineup na ibinibigay ang Warriors para gamitin sa opening night. Si Jimmy Butler mga amigo, bagamat hindi nakapaglaro sa preseason game, ay sinasabi naman ni Steve Kerr na nagwo-workout na ito kasama si Jonathan Kuminga at expected na magpa-practice at present sa opening game. Ang dalawang team na ito ay parehong sanay sa small ball lineup at shooting talaga ang kanilang kalakasan. Ang Warriors definitely sasandal kay Stephen Curry at kay Jimmy Butler para sa kanyang depensa at pagiging veterano lalo na sa loob ng pinta. Hindi rin papaiwan si Brandon Podziemski na lalong umiinit ang laro. Plus, andyan pa si Al Horford na magdadagdag para sa kanilang floor spacing at rebounding, kasama na rin ang playmaking. Subalit kapag kasama nga si Al Horford, mukhang medyo matanda na ang lineup na yan ng Warriors. Sa Lakers naman, andyan ang shooting ni Luka Doncic na on display lalo na sa kanyang dalawang preseason game. Samahan pa yan ng mainit na shooting ni Austin Reeves na sana mag-translate ngayon sa regular season. Si Gabe Vincent ay ibang-iba this preseason. Napakainit lagi ang shooting lalo na sa 3-point territory, kung saan nag-a-average nga ito sa 4 na laro sa preseason ng 3.7 3-pointers made. At versus Dallas Mavericks, gumawa ito ng 6 3-pointer. Hindi lang star player ang magiging game changer para manalo. Sa Lakers, magiging malaking bagay din ang role ng ibang role player lalo na si Jared Vanderbilt na talagang magamit ng team sa depensa. Ayon pa kay Coach JJ Redick, si Vando ay magiging impactful player hindi lang sa depensa kundi maging sa opensa. Inilagay niya daw si Vando sa mahirap na position last season kung saan pinaglaro niya ito bilang number 5. At ngayon daw ay talagang mas maganda na ang galawan nito at talagang nagwo-workout ng matindi last summer. Ayon kay Redick, kaya ni Vando magbantay ng multiple position, pwedeng maging board crusher. Higit pa doon, ini-expect niya daw na ito ay maging best corner spacer at cutter. So ang taas ng inaasahan ni coach kay Vando, ang tanong dyan, ma-maximize niya kaya ito? Bukod kay Vando, andyan si Marcus Smart na magbibigay talaga ng impact sa team lalo na sa depensa at maging sa shooting. Sa kanyang debut game as Lakers ay 0 point nga ito, pero sa kanyang second game ay bumawi naman ito at gumawa ng 14 points on 5 of 11 shooting from the field at 2 3-pointer. Ang pagiging vocal leader at defensive anchor ng team, mapa second unit man o first unit, ay malaking bagay para sa Lakers. At syempre, huwag natin kakalimutan ang hot shooting ni Rui Hachimura lalo na sa mid-range. Ngayong wala si LeBron, talagang malaking bagay din ang physicality ni Rui at shooting na magkukontribute sa team. At syempre mga amigo,
Huwag nating kakalimutan ang bagong kuha na sentro ng Lakers na si DeAndre Ayton na kinakailangan talaga ang kanyang presensya sa loob ng pinta, mapadepensa man yan o opensa. So kailangan talaga ni Ayton magsipag, mga amigo. So talagang magiging exciting ang opening night ng Warriors at Lakers bagamat hindi makakapaglaro si LeBron James dahil sa kanyang injury. Kayo mga amigo, sino ang bet nyo na manalo?